para maging magalang sa ating kapwa. And, bago pala lahat, papakilala ko ang aking special guest para mas maging interesting ang ating pag-aaral. And ito na siya. All the way from America, si Bert! Tuturuan na niya tayo para maging kung paano maging magalang, para mas kagiliwan tayo ng ating mga magulang at mga kaibigan. Situation number 1. Watch this. Good morning, teacher! Okay, dahil maganda ang panahon sa labas, dito tayo magtuturuan. Okay? For today, ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-spell ng 5-letter word. Sino marunong mag-spell? Yay! Sige, simulan natin sa 5-letter words. 5-letter words. Tandaan na kapag nagsispell kayo, dapat alam niyo din kung paano i-pronounce. Teacher! Alam niyo ba yung ABC? Teacher! Diba? Cut ka lang! Teacher! What's wrong sa Jim? Sierra Claire! Naku, bad yun. No. Dapat, pag hihingi ng permission para lumabas, para mag-CR, kailangan lang itaas ang isang kamay at sabihin, "Teacher, may I go out?" Hindi na kailangan na paulit-ulit at nagdadabog. Di ba, Bert? Oo daw. Okay, class, ang next natin gagawin ay mag-drawing tayo ng different shapes, okay? So, gusto ko maging creative kayo sa mag-drawing ng mga stars, triangles, squares. Coloran nyo siya ng magaganda. Tapos, i-try ko siya later, ha? Behave, ha? Okay? Naintindihan ba ako? Yes, teacher. Akin, star. Okay, hard. Ako mo. Wala ako yellow. Akin na ha? Oy! Ba't yan? Mali yun! Dapat, ganito. Class, behave, ha? Okay? Naintindihan ba ako? Yes, teacher. Sa akin, star. Akin, hard. Gagawa ako mo. Pero wala ako yellow. Pwede pahiram ng yellow? Sige. Thank you. Ayun, tama yun. Di ba mas maayos tingnan at mas kagalang-galang sa kapwa? Oh, Bert! Natapos na tayo sa dalawang sitwasyon na kung saan nagpapakita ng tamang mga paraan o kagalang-galang na paraan sa pakikitungo sa ating kapwa. Ang una dyan ay ang pag-a-ask ng permission na paano lumabas sa punta CR. Pangalawa naman ay ang paano magpapahiram ng crayon. At itong pangatlo, titingnan natin kung anong gagawin mo kung may kausap si Mommy. Uy, ikaw ka. I heard ni anak ka na. Ay, naku, meron na dyan nga, naglalaro na dyan. Ikaw, balita ako, may baby ka na naman. Baby ka na naman. Ay, ikaw, may boyfriend ka na. May boyfriend na. I wanna go home na! I wanna play! Mommy! I wanna play! I wanna go! Kaaya-aya ba tingnan at pakinggan? Mali yung ganun. Kapag may kausap si Mommy, galing yung magsabi ng excuse me bago siya kausapin. Katulad ng ganito. Hoy! Uy, kamusta na? Ano ka? Ikaw, I heard may anak ka na. Oo, nandiyan nga, naglalaro lang. Sabi, mamaya, meet niya ko. Ikaw, may baby ka na naman. Ay, baby. 2 months lang. Ay, 2 months, di ba? Ikaw may Boyfriend na. Athlete siya. Excuse me, Yes, anak. Kaibigo. Okay, sige. Nakakusapin ko lang sa atin. Ha? Anyway. Yes. Okay. Pali anak mo. Bait-bait. Sana maging ganyan din naman ako. Hello, Dudong! Dismissal na! Nainitan na si Bebe, ha? Oh, Bebe, anong gusto mo, Bebe? Nagugutom na ako, Yaya. Ay, naku! Ang lunch ay nasa bahay pa, Bebe! Meron tayong biskwit dito. Wala pa si Dudong, eh. Ayoko ng biscuit. Sige na, ito, oh. Ang liit. Ang liit. Ay, naku, Dudong! Masok ka na ba, Dudong? Gusto na burger! Ano kong burger? Gusto kong burger. Dudong, burger daw! Ah. Patience is a virtue. Kaya naman, huwag magdadabog habang naghihintay. Kung gutom naman, pwede namang humingi kay Yaya sa pamamagitan na magsabi ng please. Katulad ng ganito.
Dudong, the special na ni Bebe. Nasaan ka na ba? Oo. Init na init. Mainit dito. Oh, Bebe. Gutom na po ako. Gutom ka na. Ano bang gusto mo, Bebe? Gusto ko po burger. Ay, naku, wala tayong burger na yun. Meron lang akong best friend. Hintayin natin si Dudong. Punta tayong McDo after. Sige po. Pwede, please, kainin ko muna po yung burger. Ay, ano yung this? Oo, sige. Sige, biscuit. Ito, maliit lang. Okay lang. Dudong, bilisan mo kasi gusto na niya ng burger, ha? Bilisan mo, mainit dito. Okay? Okay. Sabihin ka sa'yo later, ha? Hindi ko kasi alam yung mangyayari. Oo, sige. Hindi ko kasi... Mami! There's a cute little puppy! Gusto ko niyan! Ay, ma'am, mura lang po yan. Anak, wala kasi sa budget eh. Gusto ko nga ng Bibili tayo ng puppy! school supplies ngayon, diba? Mami, yung school supplies yung puppy na lang! Oh, ayun, school supplies. Huwag yung aso. Si puppy na lang eh! Ayaw na yung Maganda po to. Hindi, nakakayos ka naman! I hate you! Gusto ko nga ng puppy! Hi! Hindi lahat ng naggusto ay kailangan bilhin ni Mommy. Kailangan may mga bagay tayo na gawin mga bata para makuha natin ating gusto. Kaya naman, pag nasa mall at hindi binibili ni Mommy ating gusto, intindihin natin si Mommy at irespeto natin ang kanyang desisyon. Katulad ng ganito. Sige, isasend ko na sa'yo activity analysis tomorrow. Sige. Oo, kasi nasa mall ako, kasama ko yung anak ko ngayon. Bili kaming school supplies. Mommy, there's a cute little puppy! Yes, I want a wala new lang. toy! Wait lang Anak, wala sa budget natin yan today. Di ba I told you we're gonna buy school supplies? But I want this little cute little puppy! Ganito na lang, baby. Kapag maganda ang grades mo this quarter, bibilhan kita ng isa. Gusto mo talaga ba? Okay, promise? Basta marunong ka lang mag-wait, okay? Okay, I'll wait. Promise! O ayan mga bata, tapos na tayo sa ating The Good and the Bad Show. Natutunan natin dito ang Respect 101. Katulad ng paghingi ng permission, papuntang CR, habang nasa isang klase, sa isang tahimik at matiwasay na paraan. Pangalawa naman, ang paghihiram ng crayons ay hindi basta-basta. Kailangan magpaalam sa paghihiraman. Pangatlo, ayun, pagkausap si Mommy sa harap ng kanyang mga kaibigan, hindi tayo basta-basta sisingit. Kailangan magsabi ng excuse me. Pang-apat, pag naghihintay sa eskwelahan sa sundo at kasama si Yaya, hindi dapat nagdadabog. At ang panghuli, pag nasa mall at may gustong bilhin, tama ka dyan, Bert, hindi dapat nagpupumilit sa gusto. Kailangan pagbaguran at higit sa lahat, irespeto ang desisyon ng mga magulang. Yun lamang sa susunod, paalam!